kumbaga, firm kayo na wala namang kasalanan si Zaldico dito? Yeah. Very firm, Chacha. Okay. Sige po. Okay, so Attorney Roy, sa uulitin po, makikibalita kami. Basta may ganito mga issue na, alam nyo na, itong mga ina-anunsyo ng gobyerno, ng Estado, and then may kalituhan Basta kayo. kami, we will call you to clarify. Anytime. I'm sorry about yesterday. Hindi ako nagising, believe it or not. Jet lag ako. We I'm understand, sorry sir. na Indian ko kayo. Hindi po. Pag ho nagkakaedad ganyan talaga. Salamat. That's true. Salamat, Attorney Roy. Salamat po. Thank you. Nako, manda kayo sa 2028 kay Zaldico, kay Paring Zaldi. Babalikan niya kayo, bongbong. Tama. Risa Ontiveros, nako, butata na naman. Mga kareaksyon. Talagang desperada ang babaeng gusto maging presidente ng akbayan. Ayan, presidente ka na ng akbayan, di ba? Gusto pa maging presidente ng Pilipinas. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. BP Sara Duterte, nako, nagsalita na po BP Sara Duterte. Ito po sa video na ito mga kareaksyon. Ibubunyag po niya ang maitim at napakasangsang masamang balak ng akbayan mga kareaksyon dito sa ating Vice President. At mga kareaksyon, syempre, tayo po ang kauna-unang vlogger na nag-endorse kay Sara Marcoleta 2028 mga kareaksyon. Ito na po mga kareaksyon! Samantala, itinuturing naman ni dating Congressman Mike Defensor na worst impeachment process ang pangalawang sigwada ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yun! Dahil gagamitin anya ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para lamang matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. TJ Mendoza sa balita. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Worst impeachment process. Yan ang pagtataya ng dating kongresista na si Mike Defensor sakali mang matuloy ang tinawag nilang round 2 ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Gagamitin raw kasi ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para manakot at ma-convict sa mga reklamo si VP Sara na matinik na kalaban ng administrasyon sa susunod na national election. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. No. Sabi nila unity, magkasama yung dalawa. Ipinagtataka rin ni Defensor ang confidential funds na ibinibintang umano kay VP Duterte. Akusasyon kasi ng mga nagsampa ng impeachment complaints sa nakababatang Duterte ay ang excessive na paggamit raw sa confi funds nito nung siya'y Education Secretary at VP. 11 million kada araw raw ang ginagasta ni Duterte. Pero And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, No. 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. Tama. ang dalawang impeachment complaint na isinampa laban sa nakababatang Duterte ay na-transmit na sa Office of the Speaker kahapon na kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafolo. Naku po. Impeachment is both legal and political process. Pero sa usapin ng pagtatanggal sa pwesto ng isang impeachable official, hindi lang dapat ito usapin ng numero. Higit sa lahat, ang tama at legal na pagsunod sa mga proseso Yun. na tinatak na mismo ng saligang batas. Para sa Mata ng Agila, ako si TJ Mendoza. Matatag, matapang. Alright, ito na. Ito na po mga kareaksyon. Alright, reaction. TV Basic babalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ako po, si Risa Ontiveros, talagang nangangarap po maging presidente mga kareaksyon. Gagawin po niya lahat. Kahit siguro magpatira pa kayo, magpatira pa kay... Gagawin po niya lahat mga kareaksyon. Kahit kainin pa niya yung baon-baon ni Bongbong na... Ano ba yun yung nilalagay dito sa tagiliran, yung bag na doon pumapasok yung pupo di umano, na meron na siyang ganung bag
Di ba mga ka-reaction, yung butas na yung ano niya dito, ganun. Pero mga ka-reaction, ito 97.6% Duterte, Sara. Hontiveros, Risa, 2.2%. Remula, John Vic, 0.2%. Ako po mga ka-reaction. Dito pa lang talaga nagkakaroon na po ng lindol, bagyo, tsunami sa buhay ni Risa at ni John Vic. Ako gusto ko makalaban niya itong dalawang to para makita ko ang kapangyarihan ni Commissioner George Garcia. Kung kaya po niyang salamangkahin ang resulta dito sa tatlong potential candidate na ito mga kareaksyon. Pero sa video po na ito mga kareaksyon, ako po, magsasalita po dito si BP Sara, wag na natin patagalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Ito po mga ka-reaction ng problema dito sa mga kalaban Ang mga kalaban, wala po silang ginawa kundi pagbintangan
i-impeach at siguro gusto na po nilang magulo ang Pilipinas para may baba po nila ang batas militar. Yan po kung sakaling magkaroon po ng tinatawag nating katarantaduhan na naman ang Kongreso at katarantaduhan dito sa Senado, ay talagang sa tingin ko lang po mga ka-reaction sa tingin ko lang, kung hindi po lumabas ang taong bayan nung panahon ng Pangulong Duterte dinala sa dahig, dahil po hindi po sila kumagat sa paing na manggugulo ang mga Duterte supporter upang maibaba ang batas militar, palagay ko mga ka-reaction, pag nagkaroon po ng katarantaduhan dito sa Kongreso at katarantaduhan dito sa Senado laban kay VP Sara Duterte, wag naman po sana mangyari, pero ako nararamdaman ko mga ka-reaction, baka yun na po ang tipping point para kalad ka rin si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, palabas ng Malacanang. Kasi mga ka-reaction, hindi po papayag ang taong bayan na ang mga korap, ang mga magnanakaw, ang mga kriminal, ang mga sindikato, ang patuloy na magpapalugmok at magbabagsak sa kalagayan ng bawat isa sa atin. Sa palagay ko, hindi po papayag ang taong bayan na ang isang katulad ni Vice President Sara Duterte ay gawan po ng masama, pabagsakin sa hindi tamang pamamaraan, talunin sa hindi tamang pamamaraan. Palagay ko mga ka-reaksyon, palagay ko lang, yung sinabi po ng Pangulong Duterte na masaklap pa ang ma-experience ni Bongbong Marcos sa kumpara sa nangyari sa tatay niya. Yan po mga ka-reaksyon ang nakikita ko dito, kasi ang ginagawa po ng akbayan na ito na walang iba kundi ang akbayan ni Risa Ontiveros, mga ka-reaksyon, halatang halata po sila na talagang wala po silang laban kay Vice President Sara Duterte papuntang 2028 at gumagawa po sila ng mga hakbang upang pabagsakin ang isang Sara Duterte. Nagsama-sama na nga po mga ka-reaksyon Nagsama-sama na ang Pinklawan, Dilawan, Loyalistang Bangag, nagsama-sama na po sila. Pero ang tanong, hindi ba sila natatakot sa kanilang mga ginagawa kay Sara Duterte? Ang tanong, papayag kaya ang taong bayan? Papayag kaya ang Sandatang Lakas ng Pilipinas? Papayag kaya ang iba pang mga paksyon ng gobyerno na mapabagsak ang isang Sara Duterte na mga ka-reaksyon? Sa tingin ko po siya na lamang talaga ang pag-asa ng ating bayan. Kasama niya si Senator Vice President Rodante Marcoleta na magpapatuloy sa sinimulan po ni President Rodrigo Roa Duterte. Ito, panoorin po natin to. Good morning, Ted. Kamusta ka na? Isa pa po ito mga ka-reaction, isa pa ito na kung saan mga ka-reaction, si Saldico, okay? Si Saldico ay talagang gusto na pong makipag-cooperate sa gobyerno upang maituro na talaga kung sino yung mga tiwali at kasamaan niya mga magnanakaw. Hindi po ako pro Saldico Hindi dahil mga ka-reaction, bumalik na si Saldico, kinalaban niya si Bongbong Marcos at si Tambaluslos, si Saldico bigla-bigla kasama siya ng mga DDS. Hindi. Kailangan po makulong ni Saldico kasi si Saldico, isa rin siya sa mga major player, if not one of the mastermind. Mga ka-reaction, isa siya sa mga mastermind. Silang tatlo, ni Bongbong, ni Tamba, at ni Saldi. Ito, pakinggan po natin ang interview dito ni Atty. Roy Rondain na di umano itong si Saldico ay parang papanig kay Bongbong at kay Tamba upang makauwi siya sa Pilipinas. Tingnan po natin kung ano po. Kasi, mga ka-reaction, bakit po natin pag-uusapan si Saldico ngayon? Si Vice President at si Saldico. Kasi si Saldico, mga ka-reaction, siya po talaga yung eyewitness. Kasama siya sa krimen. Kasama siya sa pagnanakaw. Isa siya sa main player. Isa siya sa mga utusan. Isa siya sa mga hitman ni Tambaluslos. Hitman, ibig sabihin, yung money, hit money. Ni Tambaluslos, ganun. O ito po. Mabuti po. Kayo, kamusta po kayo? Okay naman. Oo. Thank Kayo ho ba'y nanggaling sa abroad? Kinyo ho bang napuntahan si Ginoong Saldico? Hindi. Nagbakasyon lang ako with my wife. Okay. That's good. Wala ako sa Sweden. If that's your question. Sa Portugal po. I wish. Wala rin ako sa Portugal. Okay. Sa sa Italy lang. Okay, sige. Wala ba doon sa Italy si... Wala. Kung nandun man siya, hindi kami nagkita.
Okay. I Nasaan? wanted to keep it strictly a vacation. Opo. Yes, sir. No. Nasaan po ngayon ang inyong kliyente, attorney? Hindi ko pa rin alam, Ted. Alam nga naman sasabihin niya, Sir Ted naman, oh. Sir Ted, hindi ka ganun kabobo, di ba? Obviously, he was in Stockholm for a few days kasi meron siya mga pinanotaryo, di ba? But before and after that, hindi ko na alam. Ayoko tanungin eh. Opo, okay. Naunawaan po namin. Sige po. Pero, attorney, kung hindi nyo po alam kung nasa saan siya, at pagkatapos nakapagsumiti siya ng isa pong affidavit galing po sa Sweden, papunta po sa Supreme Court, opo. Paano po kayo nag-uusap? At kailan kayo huli nag-usap? Telepono. Nag-usap kami sa telepono madalas. The last time was, I think, 2 days ago, bago ako lumipat. Bago ako lumipat, nag-usap ko. Tinatanong ko kasi yung mga pari eh. Kasi nasabi nila na, sabi ko, nagpadala ka ba ng mga emissary para makapag-negotiate? Sabi niya, wala. Wala daw siyang pinapadala. So, I'm absolutely sure na walang ganun. Opo. As in, talagang wala pong sino man pong emisaryo o namamagitan para sa sinasabing dialogue between him and the government? Well, as of 2 days ago, wala. He was very categorical. Hindi ko alam what happened in the last 2 days, no? But hindi din mangyayari because hindi naman gagalaw yun ng hindi ko ina-approve eh. Makikipag-negotiate, makikipag-dialogue. I have serious doubts. I'm almost sure na hindi niya ginawa yun in the last 2 days. Kasi ako lang naman ang talagang inauthorize niya na magsalita sa kanya. So, hindi naman niya ako i-undermine. Opo. Attorney, nakapanayam namin si Mr. Mike Defensor, si former congressman, Secretary Mike Defensor. Okay. Sinabi niya, sinabi niya, meron din daw pong intermediary na kaya naging dahilan para makausap nila si Zaldico at yung willingness nito na mag-testify kahit na po sa pamamagitan lamang ng ng Zoom kung sakasakali magkakaroon ng House hearing sa impeachment. Okay. Alam ko yan kasi kinausap ako ni Mike dyan, no? Sabi niya, willing ba yung si Saldi mag-testify sa impeachment? Sabi ko, I don't know. That's not high in his list of priorities eh. So yun, nasabi niya sa akin yun, sinabi ko kay Zaldi yun, at sinabi din ni Zaldi, hindi naman yan high in our priorities. Now, let me qualify that. Hindi ko alam kung nag-usap sila after nung conversation namin. Okay. So hindi niyo makumpirma yon kung totoo nga na nakadirekta itong si Mike dito po sa inyong kliyente? Hindi rin. Kasi hindi nga high in his priorities eh, so hindi ko rin masyadong binibigyan ng pansin. Opo. I don't mean hindi ko ayaw ko pansinin. I mean, hindi rin, wala rin sa priority list ko. Alright. So ito hong inyong kliyente, ano po yung nilalaman sa kanyang affidavit basically po, Attorney Roy? Anong affidavit? Doon sa yung kanyang sinumpaang salaysay na na-execute sa Sweden. Okay. Sa Supreme Court kasi, or pagka mag-file ka ng initiatory pleading anywhere, especially sa Supreme Court, meron ka dapat naka-attach na verification and certification. Sinasabi mo sa korte na ako yung petitioner dito, ako yung plaintiff, ginawa ko itong petition na ito, pagkatapos lahat ng sinasabi sa petition na ito, totoo. Basically, under oath lang, ginagawa mo lang under oath yung plea. Yun lang. Wala naman masyadong factual arguments or factual statements doon sa affidavit na yun kasi puro procedural. Okay. Opo. So basically wala pang storya doon. Opo, kumbaga basically po yung kanyang affidavit lang ay pagpapatotoo na yung kanyang petition sa Supreme Court sa kanya mismo nang gagaling. Correct. Okay. Opo. Tama ka. Opo. So, ano ang laman po ano ang inyong prayer sa Supreme Court po, Attorney? Naku, mahaba. Kasi ang basis nun is yung minadali ng ombudsman yung pag-investigate at pag-file, no, na hindi nila sinunod yung regular procedure ng preliminary investigation. So ang dami naming grounds, mga 6 yata o 7 na hinihingi namin sa Supreme Court, i-annul nyo yan. Kasi illegal yung ginawa ng ombudsman, may undue haste, pagkatapos wala namang probable cause, pinilit nila i-file pa rin kahit na walang probable cause. Hindi ko ma-discuss masyado, Ted, kasi yes. nagbo-border tayo ng subidiche, no? But I'm trying to quote yung prayer namin as best as I can. Opo, yes sir. Pero hindi ho ba ang kaso ngayon ng inyong kliyente, may pending siya sa Sandigan Bayan, right? Ito po Correct, yung... tatlo.
Tatlo. Opo. Sa Sandigan Bayan. And then meron pa siyang pending sa DOJ. Hindi ko alam yung DOJ. May narinig ako na nag-preliminary investigation daw sila. Again, wala kaming notice. Hindi nila pwedeng sabihin na wala siya dito at hindi nila mapadala sa bahay because ako yung possessor ng bahay. Hawak ko yung susi at may instructions ako dun sa guards na tanggapin ang kahit anong papadala ng gobyerno. I don't think pinapadala nila. Here we go again, as I like to say. Opo. So, attorney, yung pong inyong kine-question ay yung particular na nangyayari ngayong hearing against your client sa Sandigan Bayan. That's right. Okay. At ang, Yung Sandigan Bayan muna. at ang nais nyo po ay ipahinto ito? Basically po, anong gusto nyo mangyari? Pinapaanal namin yung resolution ng ombudsman. Pinapa-reverse namin yung finding probable cause. Kung i-grant yun, mawawalan na ng basis yung kaso. Of course, ang may control pa rin yung Sandigan Bayan. Ano? Pero we'll get there. Kung sabihin ng Supreme Court, ombudsman, i-anal mo yan. Mag-file ka na motion to withdraw yung informations. Nasa Sandigan Bayan pa rin yun, whether to grant or deny it. But at least we're halfway there. Okay. Nagtakda po ng Feb 11 hearing ang Supreme Court, di po ba? Hindi ko alam. Meron ba? Feb 11? May nabasa ako na parang ganun. Hindi, wala pa ako kay notice. No. Wala akong notice. Parang deadline to file. Wala akong notice ng hearing. Okay. Ano ang effect nito na pending the resolution of the Supreme Court sa inyo pong petition doon sa existing po na kaso sa Sandigan Bayan, doon sa due process? Wala pa naman kasi hindi naman impleaded ng Sandigan Bayan. Wala pa kaming action on the Sandigan Bayan. Kaka-declare lang na fugitive siya ng Sandigan. I think one of them. Pero meron pa may mga remedies pa yon. Hindi pa namin nagagawa. Hindi pa namin ginagawa yung mga remedies. May mga iba pang pwedeng remedies. Oo. Kayo ho ba ay humaharap na sa Sandigan Bayan? Hindi kami i-recognize Kasi dineclare nga ako na fugitive siya. Pwede ho bang mangyari na matitigil yung paglilitis sa Sandigan Bayan sa kaso ng inyong kliyente habang hindi pa nare-resolve ang inyong petition sa Supreme Court? Pwede naman, in the realm of possibilities, but I don't think mangyayari yun. Kasi nga, hindi nga impleaded yung Sandigan Bayan doon sa petition, yung ombudsman lang. Okay. So, wala. Hindi naman kami humingi ng TRO against sa Sandigan Bayan. Okay. Sige po. So, walang basis po. Opo. Reaksyon po ng inyong kliyente doon sa binabanggit din po ni Ombudsman na kinakailangan magsole. Maging narinig ko kung tamang pagkakaunawa ko, pati si DILG Secretary, no? Na kinakailangan muna magsole ng ilang bilyong piso ang inyong kliyente bago man lang 57 magkaroon. billion. Opo. 57 billion yata. Yeah, opo. $1 billion, no? Opo, go ahead, sir. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yung number na yun. Kasi ang involved doon sa Sandigan Bayan is something like 200-300 million lang Hindi ko alam kung ba't naging 57 billion all of a sudden. Number two, hindi naman kami humihingi ng negotiations. So hindi ko alam kung saan galing na mag-impose sila ng conditions. Sila humihingi siguro ng negotiation. Ngayon lang ako nakakita ng nagre-request na mag-impose ng conditions. Kami wala kaming request maki-meeting sa kanila. Opo. Pero yung pong ano ang inyong legal doon thinking po sa restitution first bago po ang restitution Ted presupposes na may kinuha ka restore, di ba? Ang root word niya is restore. Ano i-restore ni Saldi? Diba? 57 billion. Saan ba galing yung 57 billion na yan? Invento yun Hindi ko alam kung saan nila kinuha. I'd like to know kung ano yung math nila doon sa 57 billion na yun. Yung Yung sinasabi po na, kasi di ba if you recall, ang inyo pong kliyente naglabas po ng mga video statement, di po ba? So doon, kanya, meron siyang mga nakolektang pera. Galing supposed to be itong collection na ito sa mga contractors? Kung hindi niya dinetail yun. Sinabi lang niya, nakuha niya na, in fact, sabi niya sa insertions, hindi ba? Yes, sir. Sorry, or sa NEP. I'm not sure anymore. Hindi ko alam kung saan niya kinuha.
Okay. yung pera. But, ang important, hindi pala na yung source, no, Ted? But, ang important, sinabi niya, dineliver niya. Hindi niya binulsa. So, hindi din yun ang pwede maging basis ng 57 billion na sinasabi nila. Opo, dineliver niya yung pera. Hindi niya ibinulsa. Correct. Opo. Yun ang Opo. natatandaan kong sabi niya. Yes sir, apo. Kasi nga po, ito nga po no, yung aming pong hawak nga dito na transcript no, sa kanyang statement. So, opo, doon na lang po, attorney, wala pong anumang legal culpability ang inyong kliyente sa paghahatid ng pera galing sa supposed to be kickback para ihatid sa bahay ni speaker? Meron sigurong negligence or whatever, but it's certainly not enough to make him liable for 57 billion. Opo. Sa prinsipyo po ng conspiracy, kasi kung kickback ang pinag-uusapan dito, ikaw yung kumulekta. Sinabi rin yan. Ikaw nag- Sinabi rin nila yan dun sa asunto nila, may conspiracy daw. Okay. But alam mo yung law on conspiracy, you might know this, kailangan meron kang active act. Meron kang affirmative action to make you a co-conspirator. In fact, yung naka-standby ka lang, nakikinig ka lang sa dinner, at narinig mo na may plano silang mag-commit ng crime, that does not make you a co-conspirator. Yung narinig mo lang. In fact, kahit yung presence mo sa conspiracy, ano ngayon ang basis ng gobyerno na pagsabi na may conspiracy? Wala. Wala silang sinasabi. May general statement lang, nag-conspire mga ito. Paano nag-conspire? Hindi yun yung batas. Opo. That's one of the grounds dun sa petition ng Supreme Court. Okay, opo. Sige, so, pero sir, ito hong inyong kliyente nga, meron siyang statement, di ba, na ika nga niya, wala pong perang napunta sa akin, lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. No? Ito sinasabi Yung niya 100 rito. million. Opo, Yung itong 100 billion. 100 billion, etc. Opo. Dito ang statement na ito, meron ba kayong ang inyong kliyente na pag-iisipan ba na mag-kontra-demanda dito? Napag-usapan namin yan, but also, it's not high in the list of priorities. Saka na. Defensahan muna yung mga panggugulo nila, pati yung negosyo ginugulo eh. As they threaten, they would do. So, defensahan mo na yun, ayusin mo na yun, and then saka na yung offense. Negosyo po ng inyong kliyente, yung kanilang, itong kanilang Mitsubishi Air? Halimbawa. Oo, yan. Halimbawa. Yan. At saka yung halos lahat. Yung Midas, ginugulo nila. Yung, hindi ba yung recently, yung mga kotse pinagkukuha without a warrant. Yung mga ganyan ba, dinidisrupt nila eh. Opo. So, sige lang. Opo. Depensa muna. Opo. Saka na yung bawi. Opo. Na-freeze na ho ba yung mga air assets talaga po ng inyong kliyente? Hindi ko alam. Hindi ako abogado nung nung aviation eh. Opo. Saka shareholder lang siya doon. Alam mo, tayo mga Pilipino, kung mayroon tayong share sa isang kumpanya, sinasabi natin, ano ko yan, kotse ko yan, or aircraft ko yan, kahit hindi naman legally accurate. Opo. So, hindi kanya yun. Sige po. Attorney, kung magugunita rin po natin, di ho ba, si Pangulong, ang aligasyon ni Presidente, kung napanood nyo, sabi niya, binablockmail kami nito ni Saldico eh. Oo, na hindi Yun ba yung abogado? na hindi pinapakansila yung passport niya, no? Para daw tumigil sa pagkakalabas ng video si Saldi. Yan ang sinasabi. Kung naalala ho ninyo, no? Opo. Ngayon, abogado daw. Opo. Ang gumagawa nun. Opo. Hindi ho kayo yun? O kayo yun? Hindi. Okay. Nababaliw ba ako na iba-blackmail ko sitting president? Sino ba naman ako? Anyway. Hindi naman ako. Opo. Hindi naman ako foolish. Opo. Pero sir, kasi kung iisipin natin yung sinasabi na hihinto daw sa paglalabas ng video kung hindi kakanselahin yung passport. Pero parang nangyari naman na hindi na po naglabas ng video ang inyong kliyente, although na-cancel yung passport, pero mukhang tumahimik yung paghahanap sa kanya, parang may something. Hindi. Tumahimik siya. In fact, tumahimik siya before na-cancel na yata yung passport. I'm not sure about the timing. Pero are you saying na nag-deal sila secretly? Again, I have serious doubts kung makikideal siya with the government secretly. In fact, hinahanap nga, pinepersigi nga ni, di ba, ni Secretary Remulla, SILG.
So, I don't know. I have serious doubts, Ted, na meron siyang deal. Opo, kasi maari, sorry po, ito medyo ano Sure. lang, yung duda ng iba, baka naman po press release lang yung kunwari hinahanap ang inyong kliyente, pero the truth is, totoo itong sinasabi na ayaw siyang pauwiin na presidente at maging ni Speaker Romualdez kasi nga pag umuwi siya, sabit silang lahat. Sinabi niya yan. Initially, di ba? I think yes, sinabi yes, niya yan sa video na huwag kang uuwi dahil Oo, we will oo. take care of you. Yun yung Oo. sabi niya. Oo. But walang deal after that. Alam mo, Ted, ang hirap nung hindi plausible yung sinasabi na may deal eh. Oo. Kasi hindi naman ng presidente, hindi naman palasyo ang may control dun sa passport cancellation. Yung Sandigan Bayan ang gumawa nun. You see, so kahit may deal with the palace, hindi mo pwedeng utusan yung Sandigan Bayan na gawin mo ito, huwag mong gawin ito. Unless ang sinasabi nila, kaya ng palasyong Sandigan, I doubt it. Opo. You see, so why would he deal with the palace who has no power to grant what he's asking for? Di ba? It doesn't make sense. Ano ho pa talaga ang inyong kliyente? Mayroon ba siyang Portuguese passport? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kung tanungin ko yan, edi meron na akong half confirmation in my mind na nasa Portugal siya. Di ba? It will give me a hint and I don't want a hint. I don't even want a hint. Opo, kasi well, siguro yung iba nakikinig ngayon sa amin, parang baka po hindi naniniwala na hindi nyo alam kung I know. Ang tawag ko nga sa akin, attorney, I don't know eh. Ewan ko. Talagang hindi ko alam eh. I don't want to know eh. I don't know why. Sige. Hindi ko alam kung ba't hindi maintindihan ng ibang tao yun. Ano ang kanyang ipinresent na ID doon sa notaryo sa Sweden? Good question. Parang SSS ID yata. I'm not sure. Hindi ko na. Kasi wala pa ako nung final yun eh. Pinadala lang lahat doon pagkatapos yung office na yung nag-assemble. Pero ano ba ang format noon? Kasi sa atin po dito, 'di ba, subscribe before me, right? Correct. May mga words to that effect. Opo, and presented yung kanyang identification. Correct. Opo. Correct. Yung pong ito yung inyong isinumite sa Supreme Court na dokumento pero hindi nyo alam kung anong ID ang kanyang ginamit doon? Hindi ko matandaan. Nakita ko nung pag-uwi ko, nakita ko. Pero one day lang ako sa Manila eh. After one day, umalis na ulit ako eh. Dito naman ako sa Pilipinas. But here's the thing, Ted eh. Yung mga foreign transactions na ganyan, foreign legal transactions will depend on the law where it occurs. Okay. Kaya yung validity nung pag-subscribe niya, nung pag-notarize, will be determined by Swedish law. Not by Philippine law. So, kung ang punteriya is whether or not valid yun under Philippine law, ang assumption is valid yan under Swedish law. We're bound to observe under international law na kung valid yan sa Sweden, dapat valid dito sa atin. Opo. So, sir, yun ho bang dokumentong yan ay maaari niyong isa publiko, yung affidavit na yan, yung kanyang sworn statement na yan? Hindi ba nasa publiko na? Parang nakita ko na eh. Yeah. Mukhang nahuhuli kami dito sa dokumentong ito. Anyway, sige po. So, sir, muli, ang tanong po ng marami ngayon, ay bakit na lang siya hindi umuwi doon sa kanyang sinasabi nga po na ang dami niyang alam at mismo meron siyang personal knowledge, ng paghatid ng mali-maletang pera umano kay dating Speaker Romualdez at maging dito sa mga middleman ni Pangulong Marcos. Takot na takot talaga siya, Ted eh. Whether we believe him or not, fear is subjective eh. Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin, huwag ka matakot, wala kang karapatan matakot kung natatakot isang tao. Number two, I've also said this before, hindi naman niya sinasabi yung mga video niya para mag-prosecute ng kahit sino eh. Hindi mo naman siya kailangan i-cross-examine eh. Sinasabi niya yun because sabi niya, takot ako sa buhay ko, kung may mangyari sa akin, at least part of the truth will come out. Hindi ko alam kung ba't hindi pa niya tinuloy-tuloy all the way. Part of the truth will come out. Now, yung mga authorities, yung mga legal authorities, would or should
would act on that. Kasi sinasabi nila, hindi ko na cross-examine. It's not time to cross-examine him. I-initiate mo yung investigation based on what he said, kung credible naman. Kung hindi ka naniniwala, that's another story. Pero hindi kailangan na nandito siya para ma-initiate yung investigation. Yun yung sinasabi ni Ombudsman eh. Kailangan makita daw niya face to face dahil magke-chemistry test daw sila. Hindi kailangan yun. Hindi ginagawa ng Ombudsman yun. Na bawat testigo interviewin niya, I challenge him na gawin niya yun sa lahat ng nagre-reklamo. Wala siyang time. And the law doesn't require it na mag-i-interview siya na face to face. Opo. Ito ho, Based on every opo. complaint. Ito hong inyong... Witness lang. Ito ang alam ko. Ito. Go ahead. Sige sir, Go ahead. you're saying? Kalimutan ko na. Sorry. Attorney, yung kliyente po ninyo, di ba nga ang statement ng SILG, no, ang gobyerno, nakatira sa gated subdivision sa Lisbon, Portugal. And then, narinig ko yun. and then nag-affidavit sa Sweden. No, so ang layo nun, ha? Napakalayo nun, no? Opo. So, ano ito? Parang ang mga nagmamasid, parang may mga panlilito na nangyayari. Si Saldico, abay nag-Sweden siya para sabihin, no, hello, wala ako sa Portugal, nandito ako sa Nordic countries. Paano 'yun? I can only imagine na nag-drive siya. Kung galing siya sa Portugal, Hindi like I said, di ko alam kung nasan siya. Hindi nga po, 'di ba? Hindi ba siya nag-stay sa Portugal talaga? Hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam. Kahit lasingin mo ko, I will not be able to tell you. Hindi kasi namin mauntindihan na kung sir, sorry po kasi nagkakaroon na po ang iba po, no. Ang iba po kasi sorry po dahil nga dito po sa laki ng skandalong ito, yung iba po kasi hindi na maiaalis na magkaroon ng mali siya sa kaisipan at conspiracy theory na Sure. para bagang binibilog na lang ang ulo ng mga Pilipino para paniwalain na nandito siya and then, nandito pala. Para magkaroon ng dahilan, ay hindi namin mahuli-huli kasi paikot-ikot yan eh. Parang ganun. Hindi ko alam kung paikot-ikot siya. But I get it na na-frustrate yung mga tao. But I can't help it. Opo. Kaya nga ayoko malaman eh. Opo. Well, anyway, at least po kayo nakakausap namin at napapakinggan namin kayo at yung nga pong so far, yung inyo po lamang informasyon sa inyo pong kliyente. Panghuli pong tanong si Chacha lang. Okay, Chacha. Attorney Sure, Chacha. Roy, yes Hi, po. Chacha. Before kasi sinabi ninyo, I remember na nakausap namin kayo, sa tamang panahon, babalik siya dito sa Pilipinas. Pero from what you're saying now, parang ang tingin ko or ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, wala nang planong bumalik si Zaldi dito sa bansa? Hindi naman. Eventually, pag nawala na yung pagka hindi na siya takot o pag nawala na yung peligro sa buhay niya, I imagine babalik din siya dahil nandito yung mga negosyo niya. Andito yung mga anak niya eh. Oo, naiwan dito yung mga anak niya po. I think, meron dalawa yata dito. So meron din po siyang kasama kung nasaan man siya ngayon. Meron siyang anak Hindi na ko kasama. Hindi. Isa yata na sa Amerika. Oo, okay. I don't know kung kasama niya, but alam ko nag-aaral sa Amerika. Pero kung kailan man ang tamang panahon, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam. I can guess. Oo. What's your guess? I can guess. 2028. Oh, okay. Hindi ko na itatanong But why that's my guess, 2028. Your guess That's is my guess. Your guess Hindi is sa ako, kulat ko lang yan. 2028 mukhang yun ang balik na ni Zaldi. That's my guess. Walang basis yun. Oo, yeah. Walang basis yun. Hindi niya sinabi sa akin yun. Sige, bakit po? Bakit ano meron sa 2028? Bukod sa... I don't know. It's a leap year. Okay. Attorney Roy, last na lang po talaga. Alam na 2028 mga kareaksyon, uuwi si Saldico mga kareaksyon at babalikan niya lahat ng mga tumarantado, lahat ng mga nanghudas, lahat ng mga nagtraidor sa kanya mga kareaksyon at isa rin siya sa mga ipapakulong ng administrasyong Sara Duterte. Baka sasabihin po ninyo si Saldico pro Sara na. Pwede po siya maging state witness kasi kasama siya di ba? Kasama siya Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya makukulong. Pero gusto ko siyang umuwi, para makulong. Pero anyway, magsasakripisyo si Saldico dyan. Kasi, kung matapang siyang nagnakaw,
ayon sa kanya, taga-nakaw. Kung matapang siyang taga-nakaw, kailangan na matapang po yan na talagang babalikan niya lahat ng mga nag-utos na magnakaw siya. Hindi raw siya kumubra. Busy kayo. Attorney, kasi sabi nyo kanina, wala namang ipinapadalang emisaryo, itong walang ganong usapan na gusto makipag-usap ni Zaldi. Kayo lang ang tanging naatasan to speak on behalf of him. So, ibig po sabihin nito, yung inilalabas na impormasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla, mali, fake news? Paano po yun? Paano ba namin iintindihin yun? Well, to be fair to him, sinabi naman niya hindi verified. Na meron daw kaibigan ng kaibigan na lumalapit na pare. To be fair, sinabi niya hindi verified. Ang hindi fair is he's already, initially yun ang sinabi niya Oo. Ngayon hindi niya sinasabing to his information Sinasabi na niya na ito'y nangyari na magsoli muna ng 57 billion bago kami mag-usap. Bakit tayo mag-uusap? Wala naman kaming offer na makipag-usap. Naku. At nanggaling yung 57 billion na figure. So, para sa inyo, it's unfair dun din po sa inyong kliyente na naglalabas siya ng ganong statement nang sinasabi niya na hindi rin naman confirmed yung impormasyon. Correct. Oo. Correct. But I'm not saying it's not accurate yung sinabihan siya ng sinabihan ng kaibigan ng kaibigan. Oo. Kasi posible naman na kinausap siya. At kaya palagi kong sinasabi, kung meron man lumapit sa kanya, hindi yun authorized. So, ang advice nyo rin for DILG Secretary at even sa ibang officials na magsasalita sa issue ni Zaldi ikumpirma muna sa inyo sana, kung sakali? Lahat tayo before we act, di ba? Dapat i-confirm muna natin kahit ano. Okay. Diba? But again, to be fair, sinabi naman niya initially na kaibigan ng kaibigan ng kaibigan. Pero Ang sinabi ko kagad, hindi yan authorized. Now, apparently, he's still acting on the basis of yung sinabi sa kanya ng kaibigan ng kaibigan ng kaibigan. Yun ang hindi fair. Kasi sinabi ko na hindi totoo Oo. At hindi nyo kailangan ng negosasyon with the government. Kumbaga, kayo stand on... So ito naman po mga reaksyon, pakinggan po natin ang attorney po ni Vice President Sara Duterte, si attorney Michael Poa, na siyang magpapaliwanag dito na ready po silang harapin ang mga animal dyan sa may Kongreso at sa Senado mga kareaksyon. Gusto nila ng bloodbath. Ito, bibigay po ni attorney Michael Poa. Hindi po. Interview lang po ito mga kareaksyon. Joke lang yun. Masyado kayo mainit kayo mga kalaban Joke lang. Live na live sa studio. Yay! Thank you so much po kay Attorney Michael Poa, Council for Vice President Sara Duterte. Thank you po. Thank you, Attorney. Thank you. Po. Pero thank you so much po. Thank you so much po, sir, sa inyong pagsama po sa amin. Dito pa rin po sa Anong Ganap. Talagang nagpunta pa sa atin si sir. Siyempre. Sabi ko nga talagang nagpunta pa sa atin si sir at Handang-handa yan. volunteer, tama ba? Na mag-live? Kinusahan niyo ba, sir? O pinilit kayo ni CJ? Siyempre, pag kayo, live daw dapat Salamat, Attorney. And the last time nakasama natin si Attorney Michael ng live, pinag-usapan din natin ang impeachment case ni VP Sara. Yung naunang impeachment case before. Yun ba yung may motion for reconsideration na, sir, nung huli tayong nag-usap? I o think wala? nung huli tayo nag-usap, yung nagkaroon ng desisyon, yung original decision ng Supreme Court. Yes. Tapos I think yun yung bago sila maghain ng motion for reconsideration. Kung di ko nagkakamali. Oo. Sige, sir. We need to take a break ng 7:30. Pero before that, kunin na po muna namin ang inyong take dito nga po. Kasi sa Kamara ay pinadala na sa office ni Speaker Bogie D yung dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong reaction nyo doon, sir? How things are going sa Kamara? What are your thoughts po? Well, inaasahan naman po natin yan. Talaga namang yan yung proseso. No? Once impeachment complaints are filed with the Secretary General, talaga namang nire-refer yan sa Office of the Speaker para maisama sa order of business within yun ngang 10 session days na ayon sa saligang batas. So, again, that's expected and that is well within doon sa proseso naman talaga na dapat sundin. Pero option din sa kanila, sir, yung fast track mode. Yung aside from pag-usapan sa Committee on Justice, i-diretso na sa plenary at pagbotohan. If ganun ang mangyari, sir, are you ready for that? Handa naman po tayo. Yan naman po yung nangyari actually last year, no? Yung fast track mode. And tama po yun. Nandyan pa rin yung option na yan hanggang
hindi nare-refer sa Committee on Justice yung mga impeachment complaints, meron pa rin yung option na yan na mag-fast track o yung second mode, which is the 1/3. Opo. Pero would it be better kung at least idaan doon sa parehong proseso na pinagdaanan nung sa impeachment complaint ng presidente? Kasi kumbaga meron na tayong na-witness na ganung proseso, pwede naman palang ganun eh. So bakit hindi rin isa lang sa ganung proseso ang sa Vice Presidente? May preference ba kayo, sir? Discretion naman po yan ng Kamara, no? Discretion ng House of Representatives. Wala akong masasabi if it would be better or not. I think those two options are available under the Constitution. So depende na lang siguro kung merong numbers for the 1/3 to fast track. Pero si VP Sara, sir, nakakausap nyo most likely dito? Oo. Nag-uusap naman kami ng Vice Presidente almost every day, nagko-communicate kami. Same sentiments, handa lang naman talaga siya. Sabi nga namin, matagal na naming inaasahan na magkakaroon ng second round of impeachment kahit na lumabas na yung Supreme Court decision. No? Inaasahan natin na after the 1-year bar, magkakaroon ulit ng mga bagong impeachment complaints ay ihain sa kanya. So, handa naman siya. And sa atin naman din is handa tayo for whatever eventuality, comes about. So, whether it's referral to the Committee on Justice or the fast track, sinisigurado naming handa kami. Apo. Sir, pag-usapan pa po natin yan further. It's 7:31. Kailangan lang po natin mag-commercial break ng mabilis. Magbabalik pa rin po ang Anong Ganap? Anong Ganap? Walang lipatan para alam mo kung anong ganap. Morning! Iparinig mo kay Good morning! Attorney, samahan mo kami. Nagbabalik ang Anong Ganap? O, diba? Ayan, so pinag-uusapan nga po natin yung impeachment complaint laban kay VP Sara na nasa Kamara po sa ngayon. At sir, you were mentioning kanina na nag-uusap kayo ni VP about this. Meron ba siyang any worry? Kasi nga po, although inihanda nyo naman na ito may magpa-file pa rin, pero is she worried about anything regarding dito sa kaso? I wouldn't say worried kasi matagal na niyang ine-expect. I think you only get worried pag biglaan diba, na hindi mo ine-expect. Pero ito kasi matagal na niyang ine-expect. In fact, ang parati nang sinasabi sa aming mga abogado niya is nung lumabas yung resolution dun sa motion for reconsideration ng House, sabi niya hindi pa tapos yung laban kasi nga magkakaroon ng second round. Kung malampasan man natin to this year, hindi natin alam, baka next year meron pa rin. So there's always that possibility. Kaya I wouldn't say she's worried naman. And I think the reason why maaga pa lang ina-form na yung legal team is para sigurado siya na meron na siyang team na mag-iisip on the legal side at makikipag-collaborate sa kanya on the legal side para hindi naman maantala din yung trabaho niya bilang Vice Presidente natin. Nakahinga po ba kayo ng malawag nung naglabas po ang SC ng decision tungkol po dun sa unang impeachment? Of course, hindi naman natin makaila na natuwa tayo na at least yung mga arguments natin ay na-consider at naging favorable sa atin yung desisyon. But nakahinga, hindi kasi right after meron na ulit itong nag-file kaagad nung Monday nung Feb 2 yung dalawang impeachment complaints. So pero kahit naman noong panahon na pending itong motion for reconsideration ng House, hindi naman din kami nagpahinga. Yung legal team regular pa rin yung mga meetings, pag-uusap because we were anticipating talaga a second round. Opo. At sir, ang inaasahan kasi natin February 6 yung start ng filing. Pero nangyari nga siya last Monday. Nagkaroon ng debate doon sa calendar days at session days. Kayo, anong take nyo doon? Do you think tama na i-final siya ahead of February 6? Tama ba yung appreciation nila doon sa Supreme Court decision? Oo, narinig ko yung explanation naman ng mga complainants in fairness to them kung ano yung basihan bakit naisipan nila na Feb 2 ay mag-file na. Ika nga dahil daw dun sa naging resolution, or at least yung theory behind the denial of the MR. Yun nga, nabanggit na ni Sir Christian yung session days, calendar days issue. Pero sa amin, we would like to reserve talaga muna our comments on that at the moment. Kasi minomonitor pa natin yung developments sa House. Of course, meron kaming sariling posisyon. Hindi ko naman ikakailangan na pag-usapan naman namin din yan ng legal team. Pero we're still monitoring the developments sa House kung paano nila aktuhan
yung mga complaints at siguro we will just disclose our position on the matter o malalaman nyo na lang at the appropriate time. No? Tingnan muna natin kung paano aktuhan ito. At yung mga complainants, sir, nakausap po namin si Sir Kiko Aquino D. Kanina, sabi niya, confident naman sila doon sa kanilang claims against the Vice President, lalo na nga at nung the first time, naipasa naman ito, inaprubahan naman to sa Kamara. Although probably baka hindi nyo rin sagutin, pero we'll ask you na rin. Anong take nyo doon sa mga nagsasabing may grounds talaga? At even si Congressman Laila de Lima, sabi niya, mabigat yung pag-threaten umano ni VP Sara laban kay Pangulo, kay First Lady, kay Speaker. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is their position and I respect their position. That is expected, kaya nga sila nag-file ng complaint. Pero sa amin, syempre, we are advocating also for the defense side naman. No? So, syempre, ang pananaw namin is hindi malakas ang ebidensya at lacking, in fact, ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Pero, yun nga there are two separate issues here, separate positions rather, at kaya nga tayo na umabot sa ganito. And ang trabaho lang naman ng defense is to represent the facts the way we know best para madepensahan at mapakita na walang basihan yung mga aligasyon. Pero kasi sir, yung nga, glaring kasi nakita si VP Sara mismo na dun sa video na may sinabing maaanghang na salita na tinitake ng marami na threat. Pero yun, do you see that na major blow sa inyo? Kasi merong video itself Hindi naman. In fact, we're ready for our defense with that particular issue. So, abangan na lang siguro natin. Sakaling umabot to sa paglilitis, ay handa naman kaming ilabas din ang depensa ng Vice Presidente ukol dyan. And speaking of preparation, attorney, meron ba kayong panibagong inihanda po doon sa mga preparations ninyo ngayon comparing po doon sa unang impeachment complaint na nabasura? Minor, kasi dahil if you look at the impeachment complaints, I always say in my previous interviews, I wouldn't call it as a refiling kasi insulto rin naman yan sa mga complainants na nagtrabaho para i-file yung mga complaints na yun. No? But the allegations are very similar doon sa naging articles of impeachment eventually last year na void nga ng Supreme Court. So may mga nagdagdag lang ng konti. That's why meron pa rin kami mga additional preparation. Siyempre, dahil dinagdag yung affidavit, for example, nung isang taong nagngangalang Mr. Ramil Madriaga. Tapos, yun ay kinonect nila, I think, dun sa confidential funds issue. So, may mga ganun lang kaming tweaking na ginagawa. Pero, yan naman ay na-anticipate rin namin. Nung lumabas yung affidavit na yan, if I'm not mistaken, mga 2 months ago yata, nung unang lumabas or a month ago, na-anticipate na rin namin na isa yan sa maaring isama sa mga panibagong impeachment complaints. So, napaghandaan na rin po natin yan. Itong nabanggit nyo nga po, si Sir Ramil Madriaga, ano ang relasyon niya kay VP Sara? Well, the only thing that I could disclose now is nasabi sa amin na hindi talaga kilala ng ating Vice Presidente yan. Ngayon, tungkol dun sa allegations niya, we are ready to at least address all of his points in his affidavit, no, to belie all those claims. So, yan ang isang pwedeng abangan din natin pagdating ng paglilitis. Opo, tama po ba ang kanyang alegasyon ay kumuha siya ng pogo money para kay VP? Pogo money, I think parang kahit yung confidential funds na mention yata niya doon and marami siyang na-mention din na ibang personalities In fact, yung isa doon, si Colonel La Chica, sa pagkakaalam ko, hindi naman kasi ako yung abogado niya, no? Although, nakita ko sa balita nung isang araw na naghain na rin yata siya ng reklamo, ng complaint before the City Prosecutor's Office ukol doon sa sa tingin niya kasinungalingan laban sa kanya. Marami na ring mga doon sa na-mention sa affidavit niya na may nakita akong mga post na dinedenay, no? At binibilay yung mga allegations niya. So, sa amin on the part of the defense, pinaghandaan na rin naman talaga namin yan. At last week, sir, meron ding mga balita na tama ba magsa-surface daw yung Mary Grace Piatos? Ano bang pinanggalingan nun? Actually, hindi ko rin alam kung anong pinanggalingan nun. If you would look back at all of my interviews, wala naman akong nabanggit na ganun. No? Or even something that could be construed as that. Ang parati lang nating sinasabi, pag tinatanong tayo ukol sa mga aligasyon,
kasama na yung confidential funds and yung mga pangalang Mary Grace Piatos, etc. Ang parati nating sinasabi is handa nating i-address yan at sagutin yung mga yan, no? Para malinawan rin yung publiko to a certain extent, meaning within the bounds provided by law. Pero wala akong nasabing ilalabas or something Kayo raw like ba that. ang nag-ano nun, sir? Sa inyo raw ba nang Sa akin nila Ina-attribute. Oo. Pero marami naman, it happens, I guess. Hindi na rin ako bago dito sa trabaho na to. So at mga kaibigan naman natin lahat ng nasa media, so I'd like to take it as maybe a miscommunication or misinterpretation. I'd like to think na wala namang bad faith siguro doon. But yeah, and then meron ding lumabas kasi na parang we couldn't get our story straight kasi isabi daw na iprepresenta tapos biglang naglabas ako ng statement na hindi totoo yan. So I think ang nagkamali doon is really yung headline kasi kung babasahin mo yung body article, wala naman doon nakasulat na. So whether it's for clickbait or what, alam mo sa akin, that's water under the bridge. Basta nalinaw na natin. I'd like to think na tayo naman matagal na tayo magkakakilala sa media. So hopefully wala namang bad faith doon. And we can assure, attorney, now in due time kung mapunta nga doon ang takbo ng mga investigation, on your part you can really prove to the body na these people existed. Ito pong mga lumabas na pangalan na naka-receive noong confidential fund. Well, we'll be able to explain kung bakit may ganon, kung whether it's an alias or it's a real name. I mean, we have to explain the whole thing. But again, it has to be within the bounds that is allowed by law, no? Kasi these are confidential activities. Kung paano kaya magiging diskarte nyo, attorney? Kasi not judging the congressmen, pero marami rin po kasi mga vocal sa Kongreso na talagang they're really up for na ma-impeach ang Vice Presidente. How will you convince them? Ano ang strategy natin na kahit may mga siguro obvious biases from some lawmakers, you can make them or you can challenge them na talagang to be fair in handling the impeachment case? Well, the impeachment process is, aside from being a legal process, is also, as we all know, a political process. So that's expected. Ginagalang naman natin lahat ng opinion ng lahat ng ating kongresista kahit na yun ay taliwas sa posisyon natin. So sa amin, our job is really to present the facts the best way we know how para maiklaro natin o malinaw natin ang mga bagay-bagay at ako personally would like to give the benefit of the doubt to our congressmen dahil bilang representante ng ating mga kababayan that they will, at nasasabi na rin naman nila recently, that they will really just look at the evidence and assess based on evidence. So hopefully if we do our job well, makikita naman nila na walang basehan ng mga aligasyon na ito. Partner attorney, it's 7:45. Tayo po ay magko-commercial break lang po uli. At samahan nyo kami, attorney. Tayo po ay magbabalik dito pa rin sa Anong Ganap? Anong Ganap? Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Anong Ganap? Good morning! Good morning! Kasama pa rin po natin si Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. At pinag-uusapan nga natin, Attorney, yung impeachment. Can you walk us through po doon sa magiging process? So, if ever na ang route ay yung House Committee on Justice, paano ang mangyayari? Kailan kayo ipapatawag po ng komite? Well, I'm sure this is best directed to the House, no? But at least sa pagkakaintindi ko, if that's the route that they will take, yung sa Committee on Justice level, magkakaroon muna ng initial determination yan on sufficiency of form and substance. Katulad po nung nangyari, no? Dun sa impeachment complaint laban sa ating Pangulo nung nakarang araw. And then after that, if they find, if in case they find it sufficient in form and substance, they will issue a subpoena or an order for the respondents to file an answer. Okay. So parang sa korte lang yan, sasagot lang tayo, papel yan,
And then, base sa House rules ngayon, I don't know if there are any changes that they will be making. We have 10 days to file that answer. After nun, merong nakataktang araw para mag-file naman ng reply yung mga complainants, and then on our part, pwede rin kami mag-rejoinder after. No, now whether or not we file an answer, that will not be taken against the respondent or the Vice President in this case, dahil free pa rin siya to present evidence as she sees fit later on. And I think after nun, dun sila maaring magpatawag ng hearing kung kinakailangan or kung ano. Doon na maglalabasan ng witness, ng ebidensya. Yun ang pagkakaintindi ko. At least, not as full-blown as the trial, of course, no? But at least doon pwede ka na mag-present ng mga bagay-bagay. So, yun ang pagkakaintindi ko. Mahaba-haba at matagal-tagal pa yung ruta na yun kapag yun ang pinagdaanan. Pero attorney, yung legal team ni VP Sara nung doon sa unang impeachment complaint, same lang po ba kayong grupo nun? Oo, pareho lang. Hindi kami nagbago kasi we've been working together and we've been working together well, no, for the past more than a year na. So the decision was just to keep the same team and we work well naman together. Opo. So, Sir, yung naging process doon sa impeachment against President BBM, do you see this affecting yung impeachment against VP Sara? Kasi naging strict sila doon sa form and substance, di ba? Parang gusto na nila may ebidensya doon sa pag-determine kung may form. Unang salang pa lang. Oo. Kung sufficient in substance. So at least, at the very least, dapat ganun din yung pagtrato sa kaso ni VP. yes, so when you asked Victoria if we see it affecting or if it will affect, no? Well, hopefully it affects in a good way, meaning they will be strict, and of course we expect the same standards, no, to be applied. And nakakatuwa rin naman na the past few days, I think even si Representative Luistro came out saying that we can expect that they will apply the same standards. So again, I would like to give the committee the benefit of the doubt, and we'll see na lang what happens, but hopefully the same standards will be applied. And may epekto rin ba, sir, if ever na may mag-file ng panibago? Kasi pwede pa rin daw may third, baka may fourth impeachment complaint. Kasi wala pang decision ang office of the Speaker for that. So pwede pa silang tumanggap. Oo, pwede pang tumanggap hanggang ma-refer yan sa committee or hanggang magkaroon ng one-third vote if it's the Kasi second doon pa lang mai-initiate. Oo, doon pa lang ma-initiate. So, kaya nga we have been reserving our comments dito sa tanong dun sa Feb 2, all those the confusion, kasi hindi natin alam kung ano yung pwede pang mangyari. That's why we're we're monitoring the developments dahil maaring sa Monday, Tuesday, Wednesday, until nga ma-refer yan, ay meron pa rin maghain ng third or fourth complaint at hindi naman malayong posibilidad rin yan. So, kami po ay nakaantabay lang din. Sir, nung last year, marami yung sumuporta nga, kaya umabot na ipasa sa Senado. Do you think marami ring allies pa rin, may ally si VP na pwedeng kumontra dito? Kasi nag-election, naghalala na tayo may mga nawala, ang form ng Senate nabago yung composition. So, any doon? May kumpiyansa ba kayo sa pagdating sa numbers ni VP? Well, ano pa rin sa totoo lang, majority pa rin naman yung ng mga pumirma nun ay nandyan pa rin. So, as to change in position, I wouldn't want to speculate. Again, hindi ko naman itatanggi na dahil sui generis yan, both political and legal, tayo ay napapaisip din tayo sa numero, syempre. Pero ang focus kasi ng legal team, not so much on the numbers na Parang kami, hinahanda na talaga namin yung sarili namin for perhaps the eventuality na talagang magproceed ito. At pag nag-proceed ito, yun na lang ang focus namin kaysa we speculate kasi on numbers, hindi siya magiging productive para sa amin dahil hindi talaga natin malalaman Especially for someone like me na hindi namang politician, hindi ko rin alam yung dynamics dyan. So sa legal team, we'd rather focus on just presenting the case to defend the Vice President. How about sa Senate, sir? Kasi si Senator Robin Padilla, sabi niya, tinanong namin, sir, are you in favor of changing the Senate leadership? Sabi niya sa ngayon hindi. Pero kapag umabot yung impeachment complaint sa Senate, syempre he would rather have
someone in the minority. Kasi kaalyado ni VP Sara, yun yung lumalabas. Anong inaasahan nyo sa Senado? Kasi sa ngayon na hindi natuloy yung coup, si SP Soto pa rin yung nariyan. Do you trust that SP Soto will be fair if ever man na Yes. umabot sa Senado? Well, we have to give him the benefit of the doubt, really, also. These are duly elected officials. Matagal na rin po si SP, si Senate President sa Senado. So, ako, personally, and hindi to pambobola or anything, I would like to give our senators really the benefit of the doubt. We have to trust that, sabi nga nila, diba, parang they will really look at the evidence and based on that, dun sila magdesisyon. So, nandun tayo with change of leadership and all that. Sa atin naman, basta yung ebidensyang basta successful ang legal team para maipakita na walang basihan, we trust naman that our senators will vote accordingly, based on evidence. So, sa atin wala. In fact, yesterday may nagpapa-comment sa akin kung meron daw akong comment doon sa I think si Senate President ay naghahanda na para sa impeachment. Yes. And wala naman ako nakitang masama doon. I mean, it would be normal, Yeah. diba? Na syempre, sakaling dumating man sa Senado yon, I'm sure he would want to be prepared. So wala naman pong masama doon sa ganun. I don't know if they were trying to get me to comment otherwise, but wala namang masama. I think and I would, in fact, we should appreciate that naghahanda sila para alam nila talaga kung paano ang dynamics kung sakaling umakyat sa kanila. Hindi kasi maiwasang punto yun, partner, kasi may mga vocal din naman talaga ng mga senators and mga officials na supporting the vice president and talagang against sila doon sa impeachment. Oo. Pero are you counting your allies in the Senate? Well, again, of course, numbers will always play an issue. Hindi naman tayo magpaplastikan dito that it's not a numbers game, but sa ngayon, focus muna kami sa legal. Pagdating doon, tingnan na lang natin. Kasi, of course, we'd like to thank those who are vocal for us, but we'd also like to convince the people against us na walang nangyaring katiwalian dito. Opo. And attorney, final words na lang po before we end the interview. Well, I think I'd like to assure yung ating mga kababayan, especially those who are supporting the Vice President, na ang legal team naman po ay hindi nagpapahinga. Hindi pa kami nagpapahinga simula last year. At we're really trying to fine-tune and make sure we present the best defense and we do the best job we can to defend the Vice President if and when the time should come. At nagpapasalamat ako sa pag-imbita niyo sa akin dito. Thank you, sir. At para Thank you, sir. ma-air naman namin yung side namin. At magandang umaga sa inyong lahat. Thank you, sir. And with that, maraming salamat po. Attorney Michael Umanda kayo. Maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa ating napaganda reaction video na ito, mga kareaksyon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!